Mga kwento ni Felmo. Ayaw sana ng mga nakakarami. Amo ba nilang matandang gabunan? Pero ayaw rin nilang maghanap pa ng malilipatan nun. Tahanan nila ang Baryo Ilawod. Napakahirap lumipat. Maghahanap ng ibang pagkakakitaan. Maghanap ng bagong matitirahan. Magsimula ulit. Ilang henerasyon ang lumaki at tumanda na lamang sa Baryo Ilawod. Tahimik at ligtas ang pamumuhay sa baryong yon. Kaya naging kampante ang mga hindi taong nakatira sa baryong ito. Halos lahat ata ng uri ng nilalang o aswang at kakilakilabot na mga ganitong uri ng bagay ay kasama sa pinakaplaza ng baryong yon. May mga mangkukulam at mababarang, mga iba't ibang uri ng aswang, mga tarabusaw na madalas magpalit ng anyo, nagiging mga hayop katulad ng baboy ramo, mga asong malalaki at mga ibong tiktik. Kasama na rin ang mga manananggal nun. Mga naggagandahang mga mandurugo na mistulang vampira. Nanginginom ng dugo na papalit-palit ng mapapangasawang lalaki na kanilang inuubusan ng dugo. Andun silang lahat. Halos karamihan ay nangangayayat at nadamay sa sumpang yon. Marami sa kanila ay nakaranas na rin ng mga sintomas ng mahiwagang sakit na kumakalat na parang sumpa sa Baryo Ilawod. Tatawagin ko siya. Madali lang naman. Ang gusto ko, lahat ng pamilya dapat may tagapagsalita. Lahat tayo hihingi ng tawad. Magsiluhod at magpakumbaba. Dapat makampante siya na wala nang masasaktan na taga-ibang baryo. Kailangan makumbinsi natin na wala nang mapapahamak na taga-kabilang baryo. Kung ayaw nating mamatay, wika ni Aling Luisa, ang matandang berbalang na nagsisilbing pinakapinuno nun. Naduwag na ultimo ang nagmamatigas na baboy ramo. Mukhang nag-alinlangan ng mga tao. Halatang hindi sila komportable. Pero wala silang pagpipilian nun. Nagbuntong hininga ang isang matandang lalaki. Ito ay isa sa manananggal na kapatid ng isang babaeng pinunit ang pakpak nun. Anya, hindi niya daw gustong humingi ng patawad sa matandang ito. Masyado daw niyang binibigyang halaga ang buhay ng mga tao kaysa sa katulad niya. So nasa anumano ang katapatan sa mga aswang. Dahan-dahang umiling ang matandang babae. Wala na tayo doon. Gusto nating mabuhay, di ba? Umoo ito. Lahat sila ayaw mapahamak nun. Doon nila napagtanto na siguro ay mali rin na biktimahin nila ang mga kapitbaryo nila. Tama ang matandang ermitanyo. Kailangang magkasundo sila at hindi manakit na mga malapit sa kanila para hindi sila sugurin at awayin kung sakaling mahanap ang sino mang manakit sa mga taga-kabilang baryo. Muling inulit ni Aling Luisa ang sinabi. Darating sa Biyernes ang matanda at ang gusto niya ay lahat ng pamilyang naroroon ay may tagapagsalita. Hating gabi, magkikita-kita ulit sila sa plaza na yon. Martes ng gabi nang pinag-usapan nila ito. Sapat na sigurong yung oras na ito para makalat sa mga hindi tao ang balita na kailangan nilang magpulong ulit at magpakumbaba sa may-ari ng lupa. Ang gabunan na si Mang Salazar. Kailangan nilang ipangako na wala na silang ipapahamak sa mga taga-ibayo, kung di ay sila mapapahamak. Meron pang muling nagtanong kung wala ba talaga silang laban kung sakaling sabay-sabay silang sumugod sa matandang yon. Umiling naman si Aling Luisa. Ayon sa kanya, halos 200 taong gulang na umano si Mang Salazar. Panahon pa ng Kastila ang angkan niya roon sa lupain na yon. Kung tutuusin ay immortal na itong maituturing dahil sa angkin niyang lakas ay halos hindi na siya mapatay-patay. Nanay pa ng lola ni Aling Luisa ang unang nakakilala dito at siyang humingi ng permiso para tumira doon sa lugar na yon.
Kaya wala silang magagawa kundi sundin ang gusto nito na para itong diktador. Merong pang umalma na kung may pupuntahan sana ay aalis na sila doon. Pero mabuti na nga lang na wala itong sinisingil na upa at walang mga taong sumusugod sa kanila. Halatang hindi masaya ang mga nilalang na to sa kanilang gagawin. Madalas ay may kayabangan sila dahil naniniwala sila na mas malakas sila kaysa sa mga tao. Kaya't ang iba na may mapupuntahan ay nagsipag-alisan na. Isa sa pinakamalupit na dagok sa pagkatao ng isang hindi taong nilalang ay ang magpakumbaba nun. Meron pa talagang matigas na ulo na nagsabing ba't hindi na lamang umano nila ilagay sa kinalalagyan niya ang matandang yon. Marami naman daw sila. Medyo mayabang ang tanong ng isang tarabusaw na yon. Gawa ng isa itong malakas at binatilyong aswang. Nagtaas ng kilay si Aling Luisa at muli ay binalik niya kung paano binalibag ang pinakapinuno nila sa simula nang sinagot-sagot niya ito si Mang Salazar. Na noong mga panahon na yon habang nag-uusap sila ay paralisado na. Muling pinaalala ni Aling Luisa na yung nakaharap ni Mang Salazar nung una ay isa sa pinakamalakas sa kanila. Pero wala itong nagawa, kaya wag na silang manghas nun. Iginiit na lang kagustuhan, Sir Seth. Pero paulit-ulit lamang na sinasabi ni Aling Luisa na wag na nilang subukan yon. Binabalaan sila ng matanda. Wag niyo kaming idamay sa kapusukan niyo. Maaring hindi pa kayo nakatikim ng matalo ng tao pero pinapaalalahanan ko kayo. Napakalakas ni Mang Salazar. Hindi ko malilimutan ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga tulad niya. Gabunan siya. Halos mainis o magulat na pasigaw na sinabi ni Aling Luisa yon. Para bang hindi nakwentuhan ng mga magulang nila itong mga bagong nilalang na ito. Kailangan niya pa bang paliwanag na kung gaano kalakas ang mga gabunan? Kahit anino ng mga ito ay kayang makapatay ng halaman at hayop lang. Ang mga salita nila ay buhay at kayang makasumpa at makaubos ng lahi. Saksi sila sa buhangin na hinipan lamang at kinalat ng matanda na siyang naging dahilan kung bakit kumalat ang salot na isa-isang pumapatay sa kanila noon. Mukhang hindi kumpinsido sa mga apila ni Aling Luisa yung dalawang aswang na ito. Napangalanan na lamang nating si Dolores at Noel. Nakataas ang kilay ni Dolores samantalang pailalim na katingin si Noel na nakalagay ang dalawang kamay sa balakang. Parang naghahamon ito. Bumuntong hininga si Aling Luisa at tinitigan ng dalawa sa mata. Ganito nga siguro ang pakiramdam ng pagiging bata. Mayabang dahil nasa kasagsagan pa ng lakas nun. Hindi ako handang pahiyain ang sarili ko. Malakas na wika ni Noel. Meron bang sasama sa amin? Sa tingin ko kaya natin. Kung marami tayo ay kaya nating talunin ang nag-iisang matandang huklubang yon. Kalabanin natin para hindi tayo mapalayas dito sa atin. Hindi naman siya nakatira dito eh. Ba't natin siya susundin? Sino ba siya? Wika naman ni Dolores. Hindi magandang idea yan. Kitang-kita niyo naman na napakarami nang nagkasakit. Marami nang namatay. At ayaw niyo pa sa mapayapang paraan. Gaano ba kayo kabaliw? Pilit na pinapabago ng isip ang dalawa ni Aling Luisa noon. Sariwa pa sa alaala ni Aling Luisa ang mga kwento ng lola niya tungkol sa kapangyarihan ng gabunan na ito. Ayon sa mga kwento ng lola niya ay kayang kumausap ng mga gabunan sa mga hayop at kayang utusan ng mga ito. Kaya ng mga gabunan na pumatay sa pananalita lamang. May pangil at kakaibang tindi ang mga salitang binibitawan ng mga ito. Napansin ni Aling Luisa na may mga lumapit kay Dolores at Noel. Mga nakakabatang hindi tao. Muli ay pinaalalahanan silang huwag magkamaling kalabanin ng matandang yan. Madadamay ang mga walang kinalaman.
Nagmakaawa siya. Sinabihan siya ng mga ito na huwag makialam. Umuwi na lang siya at magpahinga gawa ng matanda na umano siya. Narinig na Aling Luisa ang malakas na nangungutyang tawa ni Dolores noon. Umiling siya at nagmamadaling umuwi na lang. Nabigo siya sa pagkumbinsi sa mga kabataan na humingi na lamang ng tawad sa matandang ermitanyong yon. Malungkot at mabigat ang hakbang ni Aling Luisa. Kahit labag man sa kalooban niya, maghahanda na rin siyang umalis. Alam niyang walang mabuting kahihinatnan ang mga plano ng mga kabataang hindi tao. Hindi na malaya ni Aling Luisa na napapatangis na siya noon. Doon na siya sa Baryo Ilawod lumaki at nagkamalay. Tahimik at mapayapa ang Baryo Ilawod para sa mga hindi tao. Hindi sila sinusugod o inaaway ng mga tao doon. Dahil nga malayo ito sa mga baryo ng mga purong tao. Tanging pamilya lamang ni Mang Elmo ang hindi nila kauri. Bukod doon ay matiwasay na ang pamumuhay nila sa Baryo Ilawod. Maganda ang ani sa mga bukid. Masagana ang mga ani ng mga prutas at gulayan. Palaging hitik ng bunga ang mga puno. Si Aling Luisa ay may negosyo ng paghahabi ng mga banig, sombrero at mga abaniko. Hindi na nga niya madalas nagagamit ang kanyang kapangyarihan. Masaya na sila ng pamilya niya sa baryong yon. Kaya naman masakit sa kalooban niya na dahil sa kapusukan ng mga kabataan ay mapipilitan silang umalis. Hindi naglaon, nalaman din ni Aling Luisa ang plano ng mga kabataan. Pero hindi siya papayag na basta-basta na lamang na mapapaalis ng kapusukan at maling diskarte ng iilan. Kaya naman nagpasya siyang makiusap kay Mang Salazar. Ayon sa mga kwento ng lola ni Aling Luisa sa kanya, ang mga gabunan ay mga mahihiwagang nilalang na hindi kinakailangang harapang kausapin. Sabihin lang naman ang mga ngalan nila ay kusa silang magpapakita. Naglakad sa may paanan ng bulubundukin si Aling Luisa. Ayon sa kanyang lola ay sa tuktok daw ng bundok nakatira ang gabunan. May munting kubo umano ito doon, pero tawagin na lamang daw ng 3 beses ang pangalan nito at magpapakita na ito. Kumabog ang dibdib ni Aling Luisa nang binigkas niya ng 3 beses ang buong pangalan ni Mang Salazar. Biglang may parang ilaw umano na munting kidlat ang nagmula sa lupa at biglang nagpakita ang ermitaryong ito. Napaluhod si Aling Luisa. Bumati ito. Nagpasalamat sa pagtugon ng tawag. Bumati din itong matandang ito. Tinanong niya kung apo ba ito ni Saling. Oo naman ito. Namangha si Aling Luisa nang nabanggit ni Mang Salazar itong lola niya. Halos 150 taon na ang nakakaraan magmula nang mabuhay ang lola niyang sa tuhod na si Choleng. Nagtanong itong matandang ito na ermitanyo kung ano ang sadya nito ni Aling Luisa sa kanya. Ipinaalam niya na, yun nga, may masamang balak ang mga kabaryo niya sa kanya. Gawa ng hindi sila naniniwala na kinakailangan nilang humingi ng tawad dito sa ermitanyong ito. Nandun daw siya para magpaalam at magpasalamat sa pagpayag na ipatuloy ang pamilya niya sa lupang ito, sa lupang pagmamay-ari ng gabunang yon. Nagpaalam na rin ito na aalis na. Nang magtanong ang ermitanyo kung bakit, sabi niya ay ayaw niyang madamay sa galit nito kung sasalakayin ng mga kabataang gustong kaawayin itong malakas na gabunan. Nagulat si Aling Luisa at hindi galit ang pinakita ni Mang Salazar. Bagkus ay natawa pa ito ng dahan-dahan. Ang sabi nito ay may karapatan naman siyang depensa ng sarili niya kung sasalakayin siya. Natawa siya ulit. Nagpasalamat ito kay Aling Luisa. Tinawag niya ito at may ibibigay umano ito sa kanya. Naihiyang lumapit si Aling Luisa at hinawakan siya sa ulo ng marahan na dinampi ang dalawa niyang kamay. Naramdaman ni Aling Luisa ang malakas na agos ng enerhiya mula ron. Binabasan kita. Naway swertehin kayo ng inyong lahi sa pag-alis niyo sa lupain ko.
naway palagi kayong busog at hindi lapitin ng malas. Paalam, mag-ingat kayo at naway pagpalain. Ani nitong ermitanyong ito. Yumuko at nagpasalamat si Aling Luisa. Pero pag-angat niya ng kanyang mukha para harapin ang mahiwagang nilalang, wala na ito. Nagmamadaling nag-impake at umalis ang pamilya ni Aling Luisa nung hapon ding yon. May mga kasabayan pa nga siya na tumawid doon sa mababang bahagi ng ilog. Nung gabi ring yon ay sinubukang hanapin ni na Dolores, Noel at dalawa pang kabataan na sina Ninya na isa ring manananggal, si Aling Onyang na isang mambabarang na nasa 40 anyos pa lamang ang edad nun, at si Arnel, isang tarabusaw. Katulad ng inaasahan, hindi nila mahanap ang kubo ng matandang gabunan. Pagod at talunan silang bumaba sa bundok. Ang nakapagtataka ay nasisilayan nila mula sa malayo ang kubo. Pero parang may pambulag na hindi nila matuntun yan. Nung ikalawang araw, halos 10 katao na ang namamatay sa mahiwagang sakit. Halos 20 pamilya na ang lumayas sa Baryo Ilawod. Ang balitang umabot sa ibayo ng Ilawod ay may epidemya at may kumakalat na salot sa baryo. Nakapahinga naman ng mga taga-ibayo ng ilog sa mga pagsalakay ng mga aswang. Hindi pa gaano naiintindihan ni Mang Elmo ang mga pangyayari dahil nga sa bata pa lamang ito noon. Pero napansin niya na nababawasan na ang kanilang mga kapitbahay. Hindi naman siya nagtatanong gawa ng minsan, hindi naman siya sinasagot ng maayos ng kanyang mga magulang. Sa ikatlong gabi, ang mga kabataang aswang nagiinuman sa may plaza kung saan sila karaniwang nagpupulong. Yung mga mapupusok na naghahanap kay Mang Salazar, dala na rin ang pag-aalala sa mga nagkakasakit o pagkayamot nun, ay nagpa siyang aliwin na lamang nilang sarili nila. Biglang nasindak ang mga ito nang dumating at lumapit sa kanila si Mang Salazar. Tuwid na tuwid ang katawan nito kahit may katandaan. Mabilis maglakad, parang binatilyo lang. Ang sabi nito, "Balita ko mga anak, hinahanap niyo ako." "Oo tanda, hinahanap ka namin para subukan kung totoo ang balita sa'yo." Pabarang na sagot ni Noel. Binagsak niya ng padabog ang kanyang bote ng serbesa. Tinanong ni Mang Salazar kung ano ba yung balitang yon. Sinagot naman ito Noel na malakas umano ito, na bigla namang nagbagong anyo. Humalakhak ng malakas sa mga kasama nito na nakapaligid sa mesang gawa sa kawayan. Tumawa si Dolores at biglang humiwalay sa kanyang katawan. Tumalon naman si Noel at akmang aatakihin si Mang Salazar. Pero hindi man lamang umabot ng buhay sa lupa si Noel. Bigla na lamang itong bumagsak na wala ng buhay. Bigla ring nalaglag si Aling Dolores, na parang inihagis lamang na bato. Nanahimik ang lahat. Biglang nawalan ng tama ang mga nagsisiinuman. Ito pala ang pasasalamat nyo sa aking pagpapatira sa mga pamilya nyo rito, sa lupain ko. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. May iilang pamilya akong inaanyaya para lumagi rito ng walang lupa. Mga pamilyang may lahing aswang, mangkukulam, tarabusaw at perbalang. Pinangako ko na may basbas ko sila. Ginawa ko ang kagandahang loob na ito dahil sa naawa kong mga hindi taong palagi nalang pinapalayas at itinatakwil mula sa kanilang mga kinalakiang pook. Habang naririto sila, iisa lamang ang hiniling ko sa kanila, na huwag nilang saktan o salakayin ng mga taong naninirahan sa ibayo ng ilog na ito. Ito ang binilin ko dahil mga kadugo at kamag-anak ko ang mga iyon. Tapos nakarinig ako ng balita na may mga kakaibang pagkamatay ng mga tao sa ibayo. Naghintay ako at baka bali-balita lang. Pero nung namatay ang apo ko sa talampakan at ang kanyang dinadalang sanggol, hindi na ako nakatiis. Nag-iba umano ang ihip ng hangin nun. Biglang lumakas at lumamig ang hangin. Kinabahan ng lahat na nakikiinom.
Nagsalita ng malakas si Mang Salazar. Parang umaalingaw-ngaw ang tinig niya sa kalagitnaan ng Baryo Ilawod. Malinaw na naririnig ng mga hindi taong nasa loob ng kanilang mga tahanan. Hindi sana mangyayari ito. Kung sinunod niyo sana si Ning Luisa. Kung humingi lamang kayo ng patawad at nangakong hindi na mangyayari ulit. Pero hindi ito nangyari. Hindi ko alam kung saan kayo nakahanap ng kakapalan na mukha para awayin ako. Bilang ganti ay sinusumpa ko ang puok na ito. Lahat ng hindi tao sa lugar na to, mamalasin. Lahat mamamatay at kailanman ang lupa na ito ay hindi na magiging payapa at natatanggap ng mga lahi nyo. Biglang sumama ang panahon, pero walang ulan. Nawala na parang bula si Mang Salazar. Sa puntong ito, umalis na ang pamilya ni Mang Elmo sa baryong yon. Pagkabangon kasi ni Mang Elmo, nakita niya na nakapag-ayos at nakaimpake na ang pamilya niya. Nagulat siya nung lagyan ng piring ang kanyang mata. Ganon din ang bunso niyang kapatid. Sinakay sila sa karitela at tinanggal na lamang ang piring nung nakatawid na sila sa ibayo. Taon ang nakalipas bago niya matuklasan kung bakit tinakpan ang kanyang mga mata at nang sa kanyang kapatid. Nagkalat pala ang mga patay sa kalsada. Hindi man lang sila nakauwi pagkatapos sumpain ng matandang gabunan ng baryong yon. Nagsimatayan ng mga taong nagmamadaling magsiuwi nun. Taon din ang nakalipas bago natunto ni Mang Elmo ang katotohanan kung bakit sila madali ang napalayas sa lugar na yon. Magmula umano nun, wala nang tumubong makikinabangan ng lupa sa Baryo Ilawod. Wala raw tumubo na halaman, gulay o palay. Natanong namin si Mang Elmo kung nakita pa niya ang gabunan. Sabi niya, taong 2018, pista umano sa ibayo. May matandang gula-gulatnit ang kasuotan na tuwid maglakad nun. Matikas at puting-puti ang balbas at mahabang buhok. Nakilala umano niya ito. At dahil sa may edad na si Mang Elmo ay hindi siya mabilis kumilos. Nung nakaabot umano ito kay Mang Salazar, nagmano ito sa kanya. Nginitian siya ng matandang ermitanyo. Kinamusta. Bigla na lamang nawala. Magbasa hanggang ngayon ay maaari pa rin punta ng Baryo Ilawod. Halos syudad na ang ibayo. May grocery na convenience store at may kilala ng fast food branch. Pero pagtawid mo sa makitid na ilog, may isang baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Ang balita raw ay ang mga lahing aswang daw ay hindi nakakaapak sa lupa ng baryong yon. Nangangati umano ang mga ito at nagsusugat. Kung tumagal ang mga ito doon, nagkakaroon sila ng mahiwagang sakit at hindi nagtatagal ay namamatay ang mga ito. Ang mga balon ay biglang umaalat ang tubig. Hindi pwedeng inumin ng mga hindi tao. Makikita ang ngalan nito sa kinalawang na arko sa may bukana ng daang natakpan na ng masukal na mga damo. At ang pangalan nito, Baryo Ilawod. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gustong magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Ayan, unahin natin yung mga nagse-celebrate ng membership nila sa, sa YouTube. Sa mga magtatanong kung ano yun, click nyo lang yung join button para makita niyo yung perks, yung mga bagong mga magagandang logo tsaka yung mga unique na emoticon. Ito na, shoutout sa mga nagse-celebrate ng isang buwan nila. Sina Patricia Almera, Esan Edragel, Kalabirang Kiat, and Christine Gapi. Happy 2nd, Myla Alisna, and Brendalyn De Los Reyes. Happy 3rd, Joshua. Happy 4th, Joy Almirez, John, and Maynard Baaclo. Happy
5th, Babylin Permintila. Happy 6th, Rain YouTube Roblox. Happy 7th, Lutiana Amor and Darlings Rumieda. Happy 8th, Buhay na Salita. Happy 10th, Irene Dutimas. Happy 11th, ako si Zarina, Benusor and Yanesen. Happy 16th, Bian 17. Happy 20th, Rosalina Dumdum. Happy 23rd, Pidotsky and Tess Kitano. Happy 25th, Charlene Duatin. Happy 26th, Sharon Moreno. And happy 27th, Ninya Akana. Sa mga nag-message naman, gusto ko lang i-congratulate, no? Si Ma'am Shelo Mitimbal, isa sa mga member natin. Birthday, kasabay ng birthday niya is yung proposal ng boyfriend niya. So congratulations on your engagement. And yun nga, best wishes in advance. Next is Sir Pabati sa Ilonggo Lunok. Clan namin sa Clash of Clan. Parati kami nakikinig. Thank you po, Sir. Buknoy. Hello, Sir. Pwede po bang pa-shoutout po sa Puganda at mahal kong asawa? Hello, Kune. Kinigwell kay Sir Seth. Sana magandang araw mo, Babun Kune Babun. Nakikinig po kami sa inyo, panay Sir Seth. Ikaw ang aming pahinga. Maraming salamat po from DOS. Thank you. Hello sir, papabati lang po sana ako sa 2nd anniversary namin sa October 25 kay Jamie Arquiro. Jaime ba or Jamie Arquiro na adik sa mga kwento mo. Thank you from Romeline Ligaspi. Good day Sir Seth. Hello sa aking unika iha na si Claire Angeline Mercado. Sa akin pong mga kababayan sa Murong Bataan. Maganda sa inyong araw sa lahat. Happy birthday sa aking kaibigan na kamukha ni Michael Flores. Yan, si Mr. Ed Siumang. Regards din sa wifi niya. Hello Beb Ronalyn, ang anak niyang si Isabel. Miss Nata Ronalyn, ingat kayo always from Julian Loyola. From Ping All Al. Sir, pa-shoutout sa next story from Banilad, Negros Oriental. 4 months na nakikinig sa mga kwento mo. Humahabol ako sa hindi ko pa napapakinggan. Keep safe. Thank you po. Big shoutout po, Idol, sa pinakamamahal ko na si Lizelle. Babati na rin ang happy birthday sa kanya this 24. Parang mas mahal ko pa daw kayo kaysa sa kanya from Ian Hardford. Thank you. And last but not the least, magandang araw po sir. Nais ko lang po magpa-shoutout sa mama ko si Eleanor Amasio. Lagi po siyang nakikinig sa mga kwento nyo. Araw-gabi, hindi po nakokompleto. Ang araw niya nang hindi naritinggan ng boses nyo. Keep up nyo po ang quality ng content nyo. Maraming salamat from Kuchiro. Thank you. Hello mga kagiling, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.